Ang lugar na Sacsayhuaman Ruins ay isang makasaysayang pook kung saan ay tinugis ng mga Espanyol ang mga naninirahan ditong katutubo na tinatawag na Incas. Naganap ang madugong labanan noong taong 1536. Matatagpuan ito sa isang matandang syudad ng bansang Peru na ang pangalan ay Cusco. Ang naturang estruktura daw ang sentro ng Inca Empire. Naitayo daw ito sa pagitan ng 1438 at 1471 AD. Mataas daw ang kinalalagyan ng Sacsayhuaman Ruins. Ang taas ng lugar nito ay 3,701 meters mula sea level. Ang salitang Sacsayhuaman ay salitang galing sa mga Incas na nangangahulugan ng kontentong lawin. Samantala, ang larawan na ito ay nagpapakita ng isang lagusan raw patungong loob ng Sacsayhuaman. Napakabibigat daw ng mga bato na ito. Ang mga ito daw ay limestones. Palaisipan sa mga dalubhasa kung ang mga Incas ba talaga ang gumawa ng mga ito. Masusing tinapyas ang mga dambuhalang bato at pinagdikit-dikit. Dahil sa husay ng pagkakasalansan ng mga bato ay naging matibay ito at nanatiling buo hanggang sa panahon natin ngayon. Sinubukan nga daw ng mga dalubhasa na ipasok ang isang papel sa uwang o pagitan ng mga bato. Subalit, hindi maipasok ang manipis na papel. Masinsin ang pagkakadikit-dikit ng mga bato. Isang bagay na ipinagtataka ng mga dalubhasa dahil sa panahon ng mga Incas ay may karunungan na silang taglay tungkol dito. Maski nga daw sa panahon ngayon at sa paggamit ng mga makabagong makina ay mahihirapan tayong gumawa ng kagaya ng mga bato na matatagpuan sa Sacsayhuaman. Ang Sacsayhuaman Ruins ay isang tourist destination. Nabibilang ito sa UNESCO World Heritage na patuloy na pinangangalagaan upang mapreserba. Naitayo daw ang pook na ito noong 1400s dahil sa utos ng isang visionary ruler na ang pangalan ay Pachacuti. Pinaniniwalaan ng mga historians na umabot sa 20,000 katao ang mga nagtrabaho upang maitayo ang naturang estruktura. Kapag napagod daw ang ilan sa kanila, ay may pumapalit na trabahador. At pinapauwi sa kanilang bahay ang mga napagod na mga workers. Mas mataas nga daw ang mga dingding noong panahong kumpleto pa ang mga ito. Sobrang bigat ng mga bato na nakatayo doon. Ang ilan sa kanila ay may timbang na 200 tonelada. At ang pinakamabigat na bato doon ay 300 tonelada. Nakakapagtaka talaga kung paano nila ito nabuhat. Naisip nilang itayo ang Sacsayhuaman sa mataas na lugar para nga raw madaling makita kung may paparating na kalaban at para kaagad na maprotektahan ang mga mamamayan dito. Ang imperyo ay pinalilibutan ng maraming silid at ang ilan sa mga ito ay puno ng mga pana, sibat, kalasag o pananggalang at iba pang armas na ginagamit ng mga Incas sa pakikipaglaban. Sa lawak ng plaza na ito, kayang umuko pa ng libo-libong mamamayan. At sa lugar daw na ito, isinasagawa ang ilang mahahalagang seremonya ng mga Incas. Matatagpuan mo din dito ang mga lagusan o tunnel papuntang ilalim ng lupa. Subalit ang mga awtoridad doon ay isinara ang lagusan papuntang kuweba sa baba para maprotektahan ang mga turista. Sabi nila,
noong hindi pa nila isinasara ang tunnel ay may mga tao na nakapasok doon. May kutob kasi ang ilan na baka may kayamanan sa loob na naiwan ang mga Incas. Subalit isinara ang tunnel makalipas ang panahon dahil may mga taong nasiraan ng pag-iisip matapos na makapasok sa loob ng tunnel at para maiwasan na din ang anumang aksidente sa loob nito. May mga nagsasabi na hindi raw mga Incas ang nagtayo ng Sacsayhuaman Ruins. May palagay ang ilang dalubhasa na nakatayo na raw ang mga istruktura doon bago pa man dumating at nanirahan doon ang mga Incas. Kung ganoon ang totoong nangyari ay isang napakalaking palaisipan kung sino talaga ang gumawa ng pampihirang Sacsayhuaman Ruins. Ang mga gumawa nito ay may labis na mataas na karunungan sa larangan ng arkitektura. Marahil sa paparating na panahon ay malalaman din natin kung paano talaga ito ginawa. Kailangan lang nating hintayin ang tamang panahon. Samantala, ito ang tinatawag na Stairs of Death. Ginawa daw ito ng mga katutubo ng Peru na ang tawag ay Inca. Ang dulo daw nito paitaas ay ang tuktok ng kabundukan ng Huayna Picchu, isang probinsya ng bansang Peru. Napakatayog ng naturang bundok. Ang taas nito ay 2,693 meters mula sa taas ng sea level. Kapag nakatingin ka nga daw sa isang partikular na anggulo, ay iisipin mong parang nakabaliktad ang naturang hagdan. Nakakatakot gamitin ang hagdan na ito dahil malalayo ang baitang sa isa't isa. Napakadelikado nga daw kung mangangahas kang gamitin ito bilang isang adventure. Hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa rin ng mga dalubhasa kung sino o anong klaseng nilalang ang nagtayo at gumawa ng mga misteryosong arkitektura na matatagpuan sa bansang Peru. Isang bagay na nananatiling lihim sa modernong panahon.